inspirasyon sa paghubog ng Pulang Araw? Sino gustong mauna? Class. Maiba na yan. Maiba. Si Albert bilang 10 taon. Di ba 10 taon pala sinabi na sa'yo to? Yes, actually. Ganun ka-aga, Barbs. Yes. Alam mo ba yun? Yes. Oo, so, I think, ang pinaka-importanting elemento sa paggawa ng Pulang Araw is yung kalayaan. Kalayaan na kung ano yung meron tayo ngayon. Kagaya, hindi ko makakalimutan yung sinabi sa amin ng aming director nung time ng aming story conference na kung ano mang kalayaan meron tayo dito sa yung nararanasan nating kalayaan ngayon at this very moment is because of the people who went through hell because of the World War II era. So, parang yun yung isa sa mga pinanghawakan ko rin prior to doing this kasi parang oo nga naman, bakit hindi natin to ikwento? Bakit hindi natin to bigyan ng larawan sa mata ng nakakarami, especially dun sa henerasyon natin ngayon na tila puro cellphone na lamang ang importante at social media. Parang nakalimutan na natin magbalik tanaw kung paano ba natin yung kalayaan na nararanasan natin ngayon. Sino ba ang merong magagawa nun at sino ba ang tumulong sa atin para makamit yun. So ito yung show na yun, ito yung magpapakita na hindi ganun kadali ang pinagdaanan ng ating mga kababayan. Yung mga kwento ng lolo't lola natin sa atin ay mabibigyan ng larawan at visual sa tulong ng proyektong ito. At ito, while doing it, it makes me even more proud to be a Filipino. So yun po. Maraming salamat. Kung tutuusin, hindi ganun kalayo yung panahon na yun. Sa tingin lang natin, sobrang hundreds of years ago. Pero kung tutuusin, kailan lang, di ba? So, importanteng maalala natin yan at maalala natin bilang Pilipino. Pwede bang may idagdag lang? Siyempre, Barbie. Siyempre, dahil bukod sa pagpapakita natin ng masalimuot na gera, lahat ng hirap, siyempre kailangan giliwin din ho namin kayo sa mundo ng Bodabil. Yun po ay isa sa mga malalaking storya po dito sa programang ito. At malaki po talaga ang parte ng Bodabil na pagsasamahan po namin ng aking ate Teresita dito. Napakakulay, napakalayo sa mundo ng gera. Kahit sa buhay, kahit na anong kinakaharap mong problema o paghihirap, lahat yon kakalimutan mo kasi the show must go on. Yun ang ibig sabihin ng Bodabil. Tayo po ay magbibigay aliw sa gitna ng kahirapan ng mga Pilipino ng mga panahon ng pananakop ng Hapon sa atin. Kaya abangan nyo rin po yan. Napakaganda po ng Bodabil dito sa programang ito. Dagdag ko lang din po, siguro malaking bagay kung bakit nahubog din itong istorya na to ay pagbabalik tanaw natin at pagbibigay ng respeto doon sa mga taong nakaranas ng hirap ng panahon na yun. Na hanggang ngayon, nasariwa pa rin sa kanila yung nangyayari. Itong kwento na to ay hindi para ibalik sa kanila yung sakit, kundi ipalinaw sa ating mga bagong henerasyon ngayon kung gaano kahalaga yung history, yung World War II ng panahon na yun, kung sino yung mga dapat bigyan natin ng respeto at kung bakit dapat tayo magpasalamat kung bakit meron tayong kalayaan sa ngayon. Grabe. David? Sabi na nila lahat eh. Mamaya ako na una tanongin mo. Siguro ang aking maidadagdag ay siguro yung ang tinatakil kasi namin sa teleseryeng ito, not just yung nangyari noon, but also yung mga human rights during the Japanese period. And I think until now, meron pa rin mga human rights na hindi pa rin na isa sa tupad. Thank you. Dahil syempre, yun ang maraming mga problema, diba? So I think what we can learn from this teleserye is kung paano lumaban yung mga Pilipino noon na kailangan din natin gawin ngayon, yung lumaban para sa ating human rights. Yes. Thank you, David. Ayun, habang pinag-uusapan natin to, meron tayong tanong galing sa Maganda Ba Movie? At